Hello guys, welcome ulit sa munting channel ko. Ah, Itong vlog na to ay tungkol to sa yung nag-trending ngayon na yung kotse na umatras doon sa parking ng isang mall dahil na bitin siya sa gitna. Hindi ko lang sure kung anong dahilan kung bakit siya umatras doon, at yung gamit niyang sasakyan is automatic transmission. So magbigay lang ako ng komentaryo at saka tips na rin para sa mga baguhang driver. Ako rin, isa din ako dyan, baguhan. Hindi naman ako ganun ka-experience na driver. So magbibigay lang din ako ng mga tips ko at saka yung kung paano yung ginagawa ko kapag nabitin ako sa uphill, lalo na sa ganitong sasakyan. Kung sino man ang nakadrive ng ganito na Montero Sport manual transmission, na medyo mahirap yung clutch niya kasi mataas. So ibibigay ko lang sa inyo guys yung yung tips ng paano ko ginagawa yung pag nalambitin ako sa pag nabitin ako sa pahon. Itong Montero Sport na dala ko guys is manual transmission. Nasubukan ko na ring mabitin ako sa uphill nung pumunta kami ng Baguio. Alam naman natin yung Baguio is siya, traffic. Kahit paahon, palusong yung doon, uphill, downhill yung kalsada doon, pero napaka-traffic. Kaya yung time na pumunta kami is nabitin kami sa gitna. So yun guys, ang unang masasabi ko pagka ganun na nabitin kayo sa gitna at naka manual transmission kayo, wala kayong hill assist yung sasakyan, is wag po kayong mataranta, wag kayong ninervyusin. Apak ng clutch at saka brake, kung pwede i-handbrake nyo. Yung ibang sasakyan medyo malambot yung handbrake. Ang sasakyan ko kasi yung handbrake niya, kapag ka i-release mo is meron pa siyang hindi siya ididiretso mo na pagpindot tapos baba, hindi siya, iangat mo pa siya konti tapos baba. Kaya medyo siya, mahirap siyang gamitin sa uphill. Kaya hindi ko siya ginagamit. So ang ginagawa ko kapag ganon is kailangan mo talagang hanapin yung biting point ng sasakyan. At ang unang-una is kabisaduhin mo yung sasakyan na gagamitin mo guys kapag pupunta kayo sa mga ganyang lugar. Halimbawa Baguio, kung saan man kayo pumunta sa mga matatarik na lugar, kailangan kabisado nyo yung sasakyan. Kaya kabisado nyo yung biting point ng sasakyan para pag magbitaw kayo sa clutch, alam nyo na kung saan nyo ihinto yung clutch, at magbitaw kayo ng brake, diretso ko na sa gas pedal para hindi ka na mamamatayan. At kapag ganon, kapag medyo talaga sabihin na lang natin na napakatarik ng uphill na napaghintuan mo, wag mong tipirin sa RPM. Dapat naka 3,000 ka, 3,000 RPM. Tapos yung clutch is steady mo lang hanggang sa umusad siya konti. Kapag hindi siya umusad, dahan-dahan mo lang siyang bitawan. Huwag mo siyang biglain kasi mamamatay yun Dahan-dahan mo lang siyang bitawan. Tapos kapag umusad na, hayaan mo lang siya na umabante yung sasakyan. Tapos yun na, dahan-dahanin mo nang bitawan yung clutch para hindi ka mamamatay. Hindi naman siya guys hindi naman siya namamatay kaagad kapag naka RPM ka ng 3,000. Namamatay lang siya kapag naka uphill ka, sobrang tarik, naka biting point ka, tapos yung yung rev ng sasakyan mo is naka 2,000 ka lang. Bibitinin mo talaga yung sasakyan yan sa revolution niya, kaya mamamatay yung sasakyan. So kailangan pagkatantsahin mo na medyo matarik talaga yung
sasakyan is taasan mo na yung RPM. Wag mo nang tipirin para hindi ka mamamatayan. So pagka yun lang talaga yung guys, yun talaga yung diskarte para hindi mo rin maatrasan yung nasa likod mo. Sigurado yan guys, pag ganyan ang gagawin nyo, hindi mo talaga maatrasan yung sa likod. Kasi yung mga ginagawa ng ibang mga manual drivers, lalo na yung mga veterano na manual drivers, yung mga nasa public transport natin, kabisado na kasi yung sasakyan nila, kaya sinasabay na nila yung bitaw ng brake at saka yung paglagay ng pagposition nila sa clutch at gas. Yung parang sinasabi lang tinitimpla nila yung okay yun kung talagang kapang-kapa mo na yung sasakyan mo, okay naman yun. Pero pag yung mga ganong style kasi is talagang meron siyang tendency na aatras siya konti bago siya aahon, at kailangan nyo ng malakas na revolution kasi parang nagkaroon ng momentum yung pag-atras mo so medyo delikado yun para sa akin, delikado yung ganun, kaya hindi ko ina-apply yun. Sa akin talagang nilalagay ko muna sa biting point na parang pag nanginginig na yung clutch ko, saka ko na tinatanggal yung paa ko sa preno at aapak ako sa gas hanggang 3,000 talaga yan, or 2,500 to 3,000. Hindi talaga ako bababa dyan, maliban akong hindi naman siya ganun katarik, yung sakto lang. Yung sa mall, nakaakyat na rin ako ng isang building dyan sa dun sa Manila na siya, yung parang yung kuhanan mo ng ticket is nasa gitna, yung patarik niya mismong ganun, nasa gitna siya. So obligado ka talagang hihinto obligado kang hihinto sa gitna ng tarik, sa mismong uphill ng hihinto ka talaga doon. Hindi ka na magkakaroon ng momentum sa makabuelo. So yun yung isang nagulat ako doon sa sa building na yun. Ba't ganun yung style? Kasi lalo na sa baguhan, ang hirap talagang atras ka doon, at delikado kasi kung may sasakyan ka sa likod maatrasan mo kung mataranta ka. So yung time na yun guys, ganun din yung ginawa ko. Nung pagka biniting point ko lang siya, tapos inaarangkada ko na ng 3,000 yung 2,500 3,000 yung RPM. Hindi na siya atras. Diretso na siyang parang mag-steady siyang ganun. Hindi siya atras, tapos dahan-dahan mong bitawan yung clutch. Uusad yan. Pagka uusad na, yan, dahan-dahanin mo na. Pagka nagkaroon na ng momentum yung sasakyan na umuusad na, pwede mo nang bitawan yung clutch. Huwag mo nang i-steady kasi masisira din yung clutch mo dyan kapag tinatagalan mong apak. Pagka na siya, umuusad na siya, bitawan mo na yung clutch, tapos steady ka lang sa steady mo lang sa gas pedal yung paa mo. At wag mong guys, wag mong biritin. Pag naka-primera ka, alalay ka lang, yung mga saktong takbo lang. Hindi naman yan mamamatay. At saka wag mong persahin yung makina. Aakyat naman yan kahit dahan-dahan lang, ka lang. Nakatakbo mo is ng 10 kilometers o mataas na yung 10 Kahit mga 10 or 8, alalay lang. Aakyat na yung aakyat na yung sasakyan. Hindi ka na maaatras niyan at hindi ka na mamamatay yan. Isa ding diskarte dyan kapag kaganyan, yung may mga paahon, tapos ang gagawin mo dyan is wag mo nang second gear. Sa baba pa lang mag first gear ka na. Wag mo nang second gear, tapos sa gitna ka na lilipat ka na ng first gear. Medyo yun guys, medyo delikado yun kasi kung hindi ka marunong sumempo ng
ah, yung sa takbo na sasakyan, mamamatay yun. Kasi parang mabibilaukan yung sasakyan mo paglipat mo is mababa na masyado yung mahina na masyado yung takbo, so mamamatay yung sasakyan. So napakadelikado yun guys. Para safe tayo sa mga uphill, ang gagawin natin is magpremera ka na sa baba pa lang. So yun lang yung pinaka safe. Or kung kung kita mo naman na bakante at wala ka namang ay kaya naman ng buwelo ng segunda, pwede naman second gear. Basta may buwelo yung sasakyan, second gear naman kaya naman akitin yan. Lalo sa mga diesel engine, kayang kaya yan. Sa mga gas, yun ang hindi ko alam sa mga gas. Lalo na sa automatic, hindi ko pa rin na subukan yung automatic transmission na umakyat sa mga uphill. So hindi ko lang, meron din yung adjustan daw yan eh. May ina-adjust yan sa app kasi may mga hill assist yan, mga automatic. Kailangan mo lang kabisaduhin din. So yun lang naman guys. At i-demo ko sa inyo kung paano mag akyat ng sasakyan dito sa isang matarik na building na pinagparkingan ko rin. So yun lang naman guys. Okay, sige, let's go. Itong parkingan namin guys is din to siya, matarik, makitid pa. Kaya kung makikita nyo yung daanan namin, hanggang 5th floor to eh. So nung nakaraan, doon ako sa 5th floor. Siya, medyo mahirapan ka dito kung baguhan kang driver. Pero pagka sanay ka na dito, okay lang, hindi naman siya mahirap.
ganito guys, paakyat na ako sa parking namin. Sa second floor lang naman ako. Pero halos same lang din yung gagawin mo dito sa ibang Matarik. Ang gagawin mo dito guys is dito pa lang naka-primera ka na. Primera ka na dito para hindi ka na mabitin sa gitna. So kahit gaano pa yan ka ahon, at least kumpante ka na. So ganito lang, alalay ka lang. Alalay ka lang ng pedal, tapos yan. Ganun lang naman. Tapos pagdating sa taas, hapak ka na ng clutch tsaka brake, lalayan mo na. So halos ganun lang din yung scenario sa ibang parking na matataas. Wala namang ibang special. Basta wag ka lang matataranta. Kasi diyan po nagsisimula yung pagkakamali. Kapag natataranta ka sa mga ganung sitwasyon. So tandaan mo lang lagi yung biting point ng sasakyan mo at kapag bago ka umakyat, bago sa mag-start ka sa pataas, is naka first gear ka na. Medyo masikip yung namin dito guys, parking. Hindi ko kayang maneuver ng isang beses lang. Kailangan talagang maneuver mo ng todo-todo. Basta tayo kunti guys. May poste kasi. Pero itong ginagawa ko pa rin kapag lalo na pag meron akong katabing sasakyan sa kanan ko, ganito pa rin yung ginagawa ko. Nakailang manebrada ako bago may pwesto. Kasi lalo pag nandito yung yung isang sasakyan yung mahaba. Okay, kapisto na tayo. Medyo mahaba kasi yung sasakyan natin guys. So, yun lang naman guys ang ang tips sa pag-akyat uphill, downhill ng sasakyan, lalo na sa mga manual transmission na kagaya ko na may manual transmission na sasakyan. Yun lang guys, napakasimple lang, basta pag-aralan nyo na at practice lang ng practice, kasi doon po tayo nangahasa sa pagpa-practice. Kasi pag hindi po natin ina-apply din yung mga natutunan natin, hindi tayo laging nagda-drive, hindi rin natin mahahasa. So ang driving naman is more on experience. Talagang kailangan mo lang magda-drive ng mag-drive para magiging bihasa ka sa pagda-drive at magiging kampante ka na kahit saan ka pupunta. So yun lang guys, thank you for watching.